Yung tulong at gabay ng atin pong Panginoon. Let us pray. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, una at higit sa lahat sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, kami po ay mga makasalanan at hindi po karapat-dapat sa biyayang ito, pero Panginoon, maraming salamat dahil minahal niyo po kami. Sa pamagitan ng inyong pong pag-ibig, ipinadala ninyo si Jesucristo dito sa mundo, dagdanak ng kanyang banal na dugo, para po patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa pamagitan po nito, Panginoon, ngayon meron po kaming katiyakan na kami po ay patungo na po ng langit. Kung hindi po dahil sa inyong pag-ibig, kami po ay patungo doon sa walang hanggang pagkawasak. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo sa biyaya na sinusundan pa ng biyaya, na kami po ay nakakapagpatuloy sa church, nakakapanatili sa church, kung saan po maaari naming marinig yung mga mahalagang salita ng Diyos na kinakailangan po namin sa amin pong buhay pananampalataya. Alam po namin, Panginoon, na marami pa po kaming kahinaan, kakulangan, pagkakamali, pagkukulang. Kaya sa pamagitan po ng inyo po mga mahalagang salita na patuloy po naming napapakinggan at napapag-aralan, ay patuloy po kaming naitatama, naitutuwid, para kami po na mga hamak na makasalanan ay maging mga Kristiyano na nasasangkapang lubos para po sa mga gawang mabuti. Ganon din po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat sa gitna po ng maraming kahirapan, sa gitna po ng maraming mga hindi kompletong mga bagay, pero Panginoon, sa tulong at biyaya po ng Diyos, naidaos po namin ang unang batch ng summer retreat. At naniniwala po kami, Panginoon, na sa pamagitan po ng summer retreat na ito, marami po mga ligaw na kaluluwa ang nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ganon din po, Panginoon, sa pamagitan ng summer retreat na ito, Panginoon, nakita po naming muli yung pagkilos ninyo sa pamagitan po ng church, kung saan nagkaroon po kami ng pagkakaisa para po sa isang layunin. Yung bawat brothers and sisters ay lumago sa pananampalataya at naglingkod mula po sa kanilang mga puso. Kaya maraming salamat sa pribilehiyo na ito, Panginoon. Ngayon po, sa araw ng Lord's Day, kami po ay mag-aaral ng inyo pong mahalagang salita. Pakiusap, gabayan niyo po kami, Panginoon. Ako po na magbabahagi ng inyong salita. Alam ko, Panginoon, wala po akong kakayahan kung hindi po ninyo ako sasamahan at hindi po ninyo ako tutulungan. Kaya pakiusap, Panginoon, sa oras na ito, nawa ay samahan niyo po ako, maibahagi ko lamang yung inyo pong mahalagang salita at hindi po yung aking sariling kagustuhan. Ganon din naman po sa mga brothers and sisters na makikinig po ng salita ng Diyos. Pakiusap, pagkalooban niyo po sila ng mapagpakumbabang puso para magawa rin po nilang maunawaan yung mga salita na kanila pong mapapakinggan. Kaya tulungan at gabayan niyo po kami at samahan niyo po kami magmula sa simula hanggang sa matapos ang Lord's Day na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Lahat ng papuri at pasasalamat ay aming ibinabalik sa inyo pong makapangyarihang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na sa amin ay nagmamahal. Amen. Okay po, para po sa ating pangunahing talata, buksan po natin yung ating mga Biblia. Aklat po ng Hebreo chapter 2. Aklat po ng Hebreo chapter 2. Aklat po ng Hebreo chapter 2, verse 3. Aklat ng Hebreo, chapter 2, verse 3. Sa mga may Biblia po, buksan po natin. At yung mga wala po, pwede i-share po natin sa kanila para makita rin po nila o sabay-sabay po nating babasahin yung banal na salita po ng Panginoon. Hebreo, chapter 2, verse 3. Sige po, kung nakita po natin, sabay-sabay po nating basahin. 3, 2, 1. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ng ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag noong una sa pamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya.
Muli magandang umaga po brothers and sisters ng Castilleos Church. Para medyo magising, pwede po ba batiin din po natin yung isa't isa ng magandang umaga? Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo brothers and sisters? Gaya po nung alam natin, yung Summer Retreat Batch 1, naidaos po natin ito sa tulong at gabay po ng Panginoon. Bagamat hindi po kompleto, hindi po maayos, hindi po perpekto lahat, pero naniniwala po tayo na ipinagkaloob po ito ng Diyos para maipangaral po natin yung mahalagang ebanghelyo sa gitna po ng mga circumstances o ng mga mahirap po na mga sitwasyon. Kahit na marami pong nangyari doon sa atin pong retreat center, pero alam po natin, naging daan po ito para higit po tayong magtiwala sa Panginoon at hindi po sa atin pong sariling kakayahan. Kung wala po yung tulong ng Diyos, hindi po natin ito magagawa. Bagamat ginawa na natin yung lahat ng ating makakaya, pero kung hindi po kikilos yung Diyos sa pamagitan po natin, wala rin po tayong magagawa. Pero nakita po natin kung gaano po tayo tinulungan ng Panginoon sa panahon ng kahirapan. Nakita po natin ito sa atin pong summer retreat. Kaya talaga nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ginabayan niya po tayo at binigyan niya tayo ng chance para makita at makibahagi po sa napakalaking gawain ng pagliligtas po na ito. Ganon din po, nagpapasalamat po ako kasi marami po sa mga kapatiran ng Castilleos Church, ibinigay po nila yung puso nila para po sa gawain na ito. Opo, habang ginagawa nila, makikita mo yung galak at tuwa sa kanilang mga puso. Kahit napagod, nakangiti pa rin. Opo, kahit kulang yung tulog, nakangiti pa rin. Opo, kaya talagang masaya at nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ganon din po sa mga brothers and sisters na nakibahagi sa gawain na ito. So kung kami lang po mga ministers, hindi po namin makakayanan lahat. Kaya napakahalaga po ninyo mga brothers and sisters. Yung mga Kristiyano po, yung mga brothers and sisters na nagpagal po para sa gawain na ito, sila po yung mga Kristiyano. Sila po yung mga brothers and sisters na talagang nauunawaan kung gaano ba talaga kahalaga yung gawain ng pagliligtas. Kaya dahil naunawaan nila na mahalaga yung kaluluwa, naunawaan nila na mahalaga yung gawain ng pagliligtas, ibinibigay po nila yung kanilang best para sa gawain po na ito. Opo. Para magawa po natin magsakripisyo para sa gawain ng Panginoon, napakahalaga po, maunawaan natin kung gaano talaga kahalaga yung kaligtasan. Kung yung tingin po natin sa kaligtasan ng ibang tao ay maliit lang, hindi po natin ibibigay yung lahat ng atin pong makakaya. Opo. Kaya sinabi po ng verse 3, sabi po dito, ang ganito kadakilang kaligtasan. Kaya sinasabi po sa atin ng Biblia na yung kaligtasan ng isang kaluluwa ay napakahalaga. Opo, sobrang halaga po nito. Kaya sa pamagitan po ng summer retreat, naniniwala po tayo, kumilos po yung Diyos at marami po yung naligtas. Opo, marami po yung naligtas. Habang nagka-counseling, ako po may mga na-counseling, nakita ko naunawaan po nila yung ebanghelyo. May mga ibang minister, habang nag-fellowship kami, sabi nila, yung iba, yung galak ng mga na-counseling nila, nakakahawa daw. Opo, naunawaan nila ng malinaw, pinatawad na yung kanilang mga kasalanan, tinubos na yung kanilang mga kasalanan, tapos damang-dama yung galak sa kanilang mga muka. Kaya yung dating muka, na sabi nga ng isang sister, yung mukha ng iba nagbago. Mukhang yung mukha ng isang brother at hindi na mukha ng isang taong makasanlibutan. Mukha na ng isang brother at mukha na ng isang sister. Kaya dahil po sa summer retreat na ito, marami po yung naligtas. Kaya dito po, meron po bang newcomer na nakadalo po ng summer retreat? Pataas lang po ng kamay. Yung nakadalo po ng summer retreat. Ayan. Welcome po natin silang lahat. Welcome po kayo sa atin pong Castilleos Church at welcome po kayo sa pamilya ng Diyos. Opo. Alam niyo po, yung kaligtasan po na ito na ginawa ng Diyos, ito po yung pinakamalaki, pinakadakilang bagay na ginawa po ng Panginoon kaysa sa lahat ng mga bagay na kanyang ginawa. Wala na pong higit pang mas dakila doon po sa bagay patungkol sa kaligtasan. Bakit po? Alam niyo po, nilikha po ng Diyos yung lahat ng bagay sa mundong ito sa pamagitan po ng ano? Sa pamagitan po ng
Yung puno, paano po ginawa ng Diyos yung puno? Sa pamagitan po ng salita. Yung langit at yung lupa, kung saan namamangha tayo kapag tinitignan natin, nilikha po ito ng Diyos gamit po yung kanyang, yung kanyang salita. Lahat po ng mga bagay sa mundo po natin, nilikha po ito ng Diyos gamit po yung kanyang salita. Pero po, magkaiba po yung bagay pagdating sa kaligtasan. Yung kaligtasan po natin, hindi niya lang po basta sinabi. Para mapatawad yung kasalanan natin, ano po yung kinakailangan niyang gawin? Kinakailangan niyang iwan yung marangyang langit, tapos pumunta sa hamak at mababang mundong ito. Kailangan niya pong danasin yung maraming pagdurusa, yung maraming sakit, yung maraming kapighatian, maraming kalungkutan, para po saan? Para iligtas ka at iligtas din po ako. Opo. Lahat po ng mga bagay na yon ay tiniis niya. Kaya yung kaligtasan, ito po yung pinakadakilang bagay na ginawa po ng Panginoon. Kinakailangan niyang tiisin yung sakit ng krus, yung maipako, yung kanyang mga kamay at yung mga paa. Hindi po ito normal lang na pakiramdam. Opo. Yung matusok tayo ng karayom, masakit po o hindi? Masakit. How much more yung pako na dadaan sa ating kamay at mga paa? Hindi po ito biro. Pero tiniis po ito ni Jesucristo. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Opo. Para maligtas yung isang hamak na kagaya natin. Kasi po, wala pong ibang paraan para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kung yung kaligtasan po sa pamagitan lang ng panalangin, bakit pa pupunta si Jesucristo dito sa mundo? Hindi na kailangan sa katunayan. Kung yung kaligtasan po sa pamagitan lang ng paggawa natin ng mabuti, hindi na sana nagdusa si Jesucristo dito sa mundo. Gumawa na lang tayo ng mabuti. Kung yung kaligtasan po sa pamagitan ng pagsunod sa 10 utos, hindi na sana naparito si Jesucristo sa mundo at nagdusa, susundin na lang natin yung kanyang 10 utos. Tama po? Pero hindi po yun yung paraan ng kaligtasan. Kinakailangan meron pong isang dugo, inosenteng tao na magdanak ng dugo para mapatawad yung lahat po ng ating mga kasalanan. Kaya dahil po dito, yung ating pong kaligtasan na naunawaan at natanggap, ito po ay tiyak at sigurado. Buksan po natin aklat ni Juan, chapter 10. Aklat po ni Juan, chapter 10, verse 28 hanggang 29. Aklat po ni Juan, chapter 10, verse 28 hanggang 29. Aklat ni Juan, chapter 10, verse 28 to 29. Okay lang po mga brothers, pakibasa. 3, 2, 1. Opo. Sabi po dito, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At kailan may hindi sila mapapahamak. At hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng Ama. Nung si Jesucristo po ay naparito sa mundo, alam niyo po ginabayan siya at tinulungan po ng atin pong Diyos Ama. Para magawa niya pong maisakatuparan yung dakilang kaligtasan. Yung kaligtasan po hindi lang ito gawa ni Jesucristo, kundi nagtulungan po sila. Sa katunayan, hindi po tayo karapat-dapat sa kaligtasan. Pero ano po yung ginawa ng Diyos? Nung tayo yung mga makasalanan pa, minahal niya tayo. Iniligtas niya tayo. At pinatawad niya yung lahat ng ating mga kasalanan. Opo. Ito po yung pag-ibig ng Diyos na walang kondisyon. Tayo po mga tao, minsan, umiibig tayo ng may kondisyon. Kapag nagagawan tayo ng pabor, mamahalin natin siya.
Mabuti rin yung gagawin natin sa Kanya. Pero kapag nagawan tayo ng kaunting kamalian, ano po? Galit na ako sa Kanya. Hindi ko na siya mahal. O, hindi na kami bati. Magkaaway na kami. Pero yung Diyos po, hindi po siya ganun. Bagamat tayo po ay nakagawa ng kalikuan sa Kanyang harapan, minahal niya po tayo. Hindi niya tayo iniligtas dahil po sa mabubuting bagay na ginawa natin. Isipin po natin ito. Kung naligtas po tayo sa pamagitan ng mabubuting bagay na ginawa po natin, paano kung makagawa tayo ng mali? Mawawala yung kaligtasan. Tama po, kasi nakadepende sa gawa. Kung yung kaligtasan po natin nakadepende sa efforts, sa pagsisikap natin, sa pagsasagawa natin, talaga pong mawawala yung kaligtasan. Bakit? Kasi po, not all the time, tayong mga tao nakakagawa ng mabuti. Tama po? Opo. Kaya yung kaligtasan po, hindi po ito sa pamagitan ng mabuting bagay na ginagawa natin, kundi plainly sa pamagitan po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya yung kaligtasan po natin ay sigurado at tiyak. Efeso chapter 2, verse 8. Tignan po natin. Aklat ng Efeso, bagong tipan. Efeso chapter 2, verse 8. Aklat po na Efeso chapter 2, verse 8. Sisters, pwede po pakibasa. 3, 2, 1. Opo. Sabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Sa pamamagitan ng gawa? Hindi po. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Kanino raw po nagmula yung kaligtasan na natanggap po natin? Sa Diyos. Sinabi po ng Biblia, ito'y kaloob ng Diyos. Opo, yung Diyos, siya po yung tumitiyak. Siya yung nag-secure ng atin pong kaligtasan. Kung paano nagtulungan po yung Diyos Ama, si Jesucristo, para matupad po yung ating kaligtasan, sila rin po ay nagtutulungan para rin naman sa atin pong buhay Kristiyano. Opo. Tinatawag po ito, tinatawag natin ano po? Trinity God, o yung Diyos na may tatlong persona. Ngayon, paano po sila nagtutulungan? Tignan po natin. Una, yung Diyos Ama. Yung Diyos Ama, siya po yung tumitiyak ng ating kaligtasan. John chapter 10, verse 28 to 29. Tignan po natin, aklat ni Juan, chapter 10, verse 28 to 29. Aklat ni Juan, chapter 10, verse 28 to 29. John chapter 10, verse 28 to 29. Sige po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahamak. At hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat. At walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng Ama. Yung Panginoon po, siya yung nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ito po yung tinatawag na kaligtasan, salvation. Ano po ba yung ibig sabihin ng walang hanggan? Pag sinabing walang hanggan, meron po bang limitation? Wala po. Ibig sabihin po, walang wakas, walang patid, walang humpay, walang dulo, walang katapusan. Ito po yung walang hanggan. Tapos sinabi rin po dito, kailan may hindi sila mapapahamak. Nung tayo po ay maligtas, yung Diyos po ang nagbigay sa atin ng assurance ng atin pong kaligtasan. Sabi niya, hindi sila mapapahamak.
Opo. Sinabi niya, hindi tayo darating sa kapahamakan, anuman po yung mangyari. Kaya yung kaligtasan po natin, ito po ay sigurado at tiyak. Opo. Sabi po ng Biblia, verse 29, ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat. At walang makakaagaw na mga ito sa kamay ng Ama. Kung tayo po yung hahawak sa Diyos, darating po yung time, makakabitaw po tayo. Bakit? Mahina tayo. May kakulangan tayo. Hindi tayo perpekto. Opo. Pero yung kaligtasan po na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos, ito po ay naiiba. Yung makapangyarihang Diyos sa lahat, yung Diyos na may likha ng langit at ng lupa, yung Diyos na nagligtas sa atin, siya po yung humahawak ng atin pong kaligtasan. Siya yung may hawak ng ating salvation. Kaya kahit dumating man yung panahon na manghina po tayo sa ating buhay Kristiyano, mawawala po ba yung salvation natin? Hindi po. Hindi po. Sa madaling salita, yung atin pong kaligtasan ay tiyak at sigurado. Ito po yung ginagawa ng atin pong Diyos Ama. Pangalawa, si Jesucristo. Sa ating pong buhay Kristiyano, ano po yung kanyang ginagawa? Siya po yung namamagitan at nananalangin po para sa atin. Tignan po natin Lucas chapter 22, verse 31 hanggang 32. Aklat po ng Lucas chapter 22, Lucas chapter 22, verse 31 hanggang 32. 22, 31 to 32. Lucas chapter 22, verse 31 to 32. Babasahin ko po para sa inyo. Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Subalit ako'y nanalangin para sa iyo upang ang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kung makabalik ka ng muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. So dito po, si Simon Pedro, alam ni Jesus, siya ay mahina pa. Opo. Mahina pa si Simon Pedro. Madali po siyang mahulog sa tukso at bitag po ni Satanas. Hindi niya po magawang mapanatili yung kanyang pananampalataya sa pamagitan ng kanyang sarili. Opo, ng kanyang sariling kakayahan. Opo. Kaya yung atin pong Panginoong Jesus, ano po yung ginawa niya? Tinutulungan niya po tayo sa pamagitan ng kanyang, ano po? Ng kanyang, ano po? Panalangin. Sabi po ng verse 32, ako'y nananalangin para sa iyo, upang iyong pananampalataya ay huwag mawala. Kaya kung tayo lang, kung ako lang po talaga, yung sarili lang po natin, maaari po tayong mahulog. Maaari po tayong magkamali. Opo. Mahirap po panatilihin yung posisyon bilang isang Kristiyano. Bilang isang Kristiyano, marami tayong dapat gawin. Dapat nating ipangaral yung Ebanghelyo. Dapat ilapit natin yung sarili natin sa salita ng Diyos. Dapat iwasan natin yung mga bagay na makamundo. Mahirap po ito. Kaya kung hindi po natin mararamdaman yung tulong at gabay ng Panginoon, madali po tayong mahuhulog sa mga bitag at pain ni Satanas. Kaya sa katunayan, marami po mga Kristiyano, dahil nagtiwala po sila sa sarili nilang kakayahan, ano po yung nangyari? Nahulog po sila sa mga bitag ni Satanas. At ngayon, sila po ay mga Kristiyano na hindi na po nagiging kagamit-gamit para po sa gawain ng Panginoon. Kaya dapat po, magtiwala po tayo sa tulong at gabay po ng Panginoon. Si Jesus, siya po ay nananalangin para po sa ating pananampalataya. At siya rin po ay nagpapanatili nito. Sunod po, yung banal na Espiritu. Ano po yung kanyang ginagawa? Efeso chapter 1, verse 13. Siya rin po ay nananalangin at tumutulong po sa ating mga kahinaan. Efeso chapter 1, verse 13.
Ah, ito po muna, Efeso chapter 1 verse 13. Sige po. Siya yung nananalangin na tumutulong sa ating kahinaan. Sige po, Efeso chapter 1 verse 13. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Kaya pagkatapos po ng ating kaligtasan, yung banal na Espiritu po ay nasa atin na. Matapos nating maunawaan yung pag-ibig ng Diyos, yung banal na Espiritu ay nasa atin na. Naninirahan na po sa atin. Sa pamagitan po ng ating sarili, wala po tayong magagawa kasi po mahina po tayo. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ipinadala niya po yung Holy Spirit. Opo. Para tayo na mga naligtas sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Jesucristo ay magawang lumakad ng tama sa kanyang ayon sa kanyang salita. Siya po yung tumutulong at gumagabay sa atin pong buhay Kristiyano. Roma chapter 8 verse 26. Roma chapter 8 verse 26. Roma chapter 8 verse 26. Sige po, kung nakita na po, Roma chapter 8 verse 26, pwede po pakibasa ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Opo. Sabi po, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Ang Espiritu mismo ang namamagitan na may daing na hindi maipahayag. Opo. Yung Holy Spirit po na nasa atin, nasa loob natin, actually, mas kilala niya po kung sino po tayo. Alam niya yung mga bagay na kinakailangan natin. Alam niya kung ano yung kahinaan natin. Kaya, ano po yung ginagawa niya? Siya po ay nananalangin para sa atin. At ginagabayan niya rin po tayo sa atin pong buhay Kristiyano. Kaya kung magiging malakas yung Espiritu na nasa atin, magagawa po nating lumakad ng tama at ayon po sa salita po ng Diyos. Pero kung magiging malakas po yung laman natin, tayo po ay lalakad ayon po sa lakad ng mundong ito. Opo. Kaya dapat po, palakasin at pagtibayin po natin yung atin pong espiritual na buhay. Isa pa po, 2 Korinto chapter 5, verse 5. 2 Korinto chapter 5, verse 5. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 5. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 5, babasahin ko po. Ngayon, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito ay Diyos, na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Sabi po dito, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito. Inihahanda daw po tayo ng Diyos para sa bagay na ito. Ano po yung ibig sabihin ng bagay na ito? Ano kaya yung tinutukoy na bagay na ito sa tingin po ninyo? Ito po yung kaligtasan po ng atin pong katawan. Ito po yung glorification. Sabi ng Biblia, ang naghanda sa amin para sa bagay na ito. Ito po yung kaligtasan ng ating katawan na may pagkawasak. Kagaya po ni Jesucristo, yung ating pong katawan, ito po ay mababago pagdating po ng tamang panahon. Na yung isang dating katawan na may pagkabulok at pagkaluma, yung katawan na sakitin, katawan na mahina, yung katawan na merong kakulangan, pagdating po ng panahon, pagdating ni Jesucristo, ito po ay magiging maluwalhating katawan.
Yung mga naligtas po sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo, sila po ay merong pag-asa na darating yung panahon, yung ating katawan na mahina ay magiging maluwalhating katawan. Opo. Babaguhin po ito sa muling pagbalik ni Jesucristo. Sabi ng verse 5 sa may dulo, na nagbigay sa amin ng Espiritu bilang paunang bayad. Bilang paunang bayad. Ano po ito? Parang initial payment o ano ba? Down payment. Parang ganun po. Yung Holy Spirit po na nasa atin, ito po yung garantiya na ibinigay po sa atin ng Diyos. Ito yung katiyakan ng pangako sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo iiwan ng banal na Espiritu hanggang sa makita po natin yung atin pong Panginoon ng mukhaan. Hindi po tayo iiwan ng banal na Espiritu hanggang sa yung katawan natin na may pagkabulok ay maging walang pagkabulok. Opo. Isa pa po, John 14:16. Aklat ni Juan, chapter 14, verse 16. John chapter 14, verse 16. John chapter 14, verse 16. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Opo. Yung banal na Espiritu, ito po ay makakasama natin hanggang sa walang hanggan. Tutulungan po tayo nito, gagabayan po tayo nito sa atin pong buhay Kristyano. Para magawa po nating mapagtagumpayan yung mahina po nating laman. Opo. Siya yung gagabay at tutulong po sa atin. Dito po sa mundo, meron pong dalawang uri ng tao. Alam niyo po kung ano po yung dalawang uri ng tao? Tingnan po natin, Lucas chapter 15 verse 7. Meron pong dalawang uri ng tao. Lucas chapter 15 verse 7. Lucas 15 verse 7. Sa talatang ito po, makikita po natin kung ano po yung dalawang uri ng tao. Lucas chapter 15 verse 7, nakita na po ba? Lucas chapter 15 verse 7, babasahin ko po. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. So ano po yung dalawang uri ng tao? Una, yung isang makasalanan na nangangailangan ng pagsisisi. Sino po ito? Ito po yung mga taong wala pang tunay na kaligtasan. Pangalawa, taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Sino po ito? Ito po yung mga taong naligtas sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo. Tignan po natin isa-isa. Makasalanan na nangangailangan ng pagsisisi. So ito po yung tao na mapupunta sa impyerno. Sila yung mga tao na hindi pa nakatanggap ng tunay na kaligtasan. Hindi pa nila alam yung pag-ibig ni Jesucristo. Hindi nila alam na napatawad na yung kanilang mga kasalanan sa pamagitan po ng banal na dugo ni Jesucristo. Kailangan niya pong makilala na siya ay isang makasalanan na karapat-dapat mapunta sa impyerno, kaya napakahalaga po nung atin pong session 4. Opo. Kung hindi po natin makikilala na tayo pa isang terribleng makasalanan na patungo ng impyerno, hindi po natin nahanapin yung kaligtasan na nagmula po sa ating Panginoon. Kaya nga po yung Bible seminar po natin, napakaganda po nung pagkakadesenyo po nito. May session 1 hanggang 3 tayo. Bakit? Para yung pananampalataya natin sa Biblia ay mabuo. Yung Biblia ay totoo at yung Diyos ay totoo. Pagdating ng session 4, ipinahayag sa atin, sino po tayo sa harapan ng Diyos? Mga makasalanan. Bakit? Yung mga makasalanan, sila po yung mga tao na naging dahilan kung bakit naparito si Jesucristo sa mundo. Kung hindi natin kikilalanin na tayo po ay makasalanan sa harapan ng Diyos, wala pong kinalaman si Jesucristo sa buhay natin. Opo.
Tignan po natin unang Timoteo chapter 1 verse 15. Aklat po ng unang Timoteo chapter 1 verse 15. Unang Timoteo chapter 1 verse 15. Unang Timoteo chapter 1 verse 15. Unang Timoteo chapter 1 verse 15, babasahin ko po. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Na ako ang pangunahin sa mga ito. Dahil po sa mga taong makasalanan, si Jesucristo po ay naparito sa sanlibutan. Kaya kung hindi po natin kikilalanin, hindi tayo kabahagi, hindi tayo kabilang doon sa mga taong makasalanan, ano po yung kinalaman ni Jesucristo sa atin? Sa katunayan, wala po. Wala po. Si Jesucristo po, naparito siya sa mundo para iligtas yung mga makasalanan. Kaya nga session 4, kinakailangan maunawaan natin, makasalanan pala ako. Isa pala akong makasalanan na patungo ng impyerno. Kung makikilala natin na tayo'y makasalanan sa harapan ng Panginoon, si Jesucristo po ay naparito sa mundo dahil sa iyo. Opo, dahil sa iyo. Sabi po ng Biblia, si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya yung una po, yung taong makasalanan na nangangailangan ng pagsisisi. Pangalawa, ano po yung pangalawa? Matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ano naman po ito? Ito po yung isang Kristiyano na naipanganak na muli. Ito po yung isang Kristiyano na naunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Naunawaan niya na yung banal na dugo ni Jesucristo ay dumanak doon sa krus para po sa kanya. Pero bakit po sinabi dito, taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi? Taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Pagkatapos ng kaligtasan natin, hindi na po ba natin kinakailangan ng pagsisisi? Titignan po natin. Yung tinutukoy po dito na pagsisisi, ito po yung pagsisisi na minsan lang dumarating sa isang tao. Ano po ito? Ito po yung repentance unto salvation. Ito po yung pagsisisi para sa kaligtasan. Ano po ito? Panginoon, makasalanan pala ako. Panginoon, patungo pala ako ng impyerno. Ito po yung uri ng pagsisisi na tinutukoy po dito. Kung paanong tayo po ay naligtas, yung pagsisisi po tungo sa kaligtasan, isang beses lang po ito nangyayari. Kagaya po ng ating kaligtasan. Kung ganon, ano naman yung pagsisisi pagkatapos ng kaligtasan? Magkaiba po ito. Repentance bilang isang makasalanan at repentance bilang isang anak ng Diyos. Pagsisisi bago yung kaligtasan at pagsisisi pagkatapos ng kaligtasan. Kaya tingnan po natin, pagsisisi pagkatapos ng kaligtasan. Noong tayo po ay maligtas, nagkaroon na po tayo ng relasyon sa Panginoon. Isang relasyon na hindi po masisira. Isang relasyon na kailanman ay hindi po mawawala. Isang relasyon na kailanman ay hindi po mapuputol. Ito po ay relasyon kagaya po nung isang mag-ama. Opo. Yung ama at ang kanyang anak. Pero kahit na tayo po ay magkasala, yung relasyon po na ito, hindi po ito masisira. Opo. Ano po yung mangyayari kung yung isang Kristiyano na anak ng Diyos ay makagawa ulit ng kasalanan? Mapupunta po ba siya ng impyerno? Mapupunta po ng impyerno? Pwede po ba na yung anak ng Diyos ay mapunta pa ng impyerno? Hindi po. Kapag yung isang Kristiyano po ay nagkasala, masisira po yung kanyang fellowship sa kanyang Diyos Ama. Masisira po yung kanilang communication. Opo, yung kanila pong pag-uusap. Katulad po ng relasyon ng isang bata at ng kanyang mga magulang. Halimbawa po, kapag yung anak ninyo
matigas yung ulo, sumusuway lagi sa inyo, mangangahulugan ba na mawawalan na kayo ng relasyon sa kanya? Kahit matigas ang ulo niyan, kahit pasaway yan, kahit salot sa lipunan yan, anak mo pa rin yan. Tama po? Opo. Hindi po mawawala yung katotohanan na kayo ay mag-ama, mag-ina. Pero po, kapag yung anak mo ay masuwayin sa iyo, tapos meron siyang bagay na gusto, meron siyang hiniling sa iyo, makikinig yung magulang sa kanya o hindi? Makikinig yung magulang o hindi? Hindi po. Hindi po makikinig yung magulang sa kanya. Halimbawa, sinabi ng anak, Nay, ang sarap mag-Jollibee ngayon. Ano sasabihin ng nanay? Hihiling-hiling ka ng Jollibee, hindi ka marunong maghugas ng plato. Tama po? Pero kung yung anak, sinabi ng nanay, anak, maghugas ka ng plato. Pero yung mga labahin, dinamay na. Dinamay na rin yung paglilinis ng bahay. Ano po yung gagawin ng magulang? Baka hindi lang Jollibee yung ibigay. Tama po? May bonus pa, McDo. Tama? Opo. Kaya anak, mga anak, magsipag-sipag kayo. Opo. Yung relasyon po ay walang hanggan. Yung relasyon ng ating ama ay walang hanggan. Pero yung communication po sa pagitan natin at ng Diyos, pwede po itong maputol sa panahon na tayo po ay mahulog sa pagkakasala. Opo. Kung ganun po, paano may babalik yung fellowship natin at ng Diyos? Halimbawa, yung mag-ama ay magkaaway. Paano maayos yung kanilang pakikipag-usap? Pag magkaaway yan, pag nagkakasalubong sa bahay, nagpapansinan o hindi? Hindi. Tama? Yung tatay, pagka nakasalubong yung anak, tatay ako ang hihingi ng sorry. Tama po? Eh yung anak naman, ano yung sasabihin? Grabe naman to si tatay, simple lang naman yung bagay na hiningi ko, hindi pa maibigay. Kaya po kapag nagsasalubong sila, walang pansinan. Opo, walang pansinan. Kaya ano po yung kinakailangan para ma-restore yung kanila pong pag-uusap? Ano po? Para maibalik yung fellowship ng mag-ama, ano po ang kailangan? Kinakailangan, mayroong, ano po? Magpakumbaba. Opo. Yung anak, kapag may mali siya, ano yung kailangan niyang gawin? Tay, Nay, pasensya na. Hindi ko nahugasan yung plato kasi naglaro ako ng cellphone. Sa susunod, pagbubutihin ko, Nay. Hindi lang plato yung lilinisin ko. Opo. Pati yung bahay. Kapag ka ganon, ano po yung mararamdaman ng ama? Yung anak ko meron ng pagsisisi. Natututo na siya sa pagkakamali niya. Kaya ano yung mangyayari kapag humiling yung anak? Tay, nagsisisi na ako. Ang sarap kumain sa Jollibee. Ano na sabihin ng tatay? Ano po? Maghugas ka muna. Opo. Ipakita mo muna sa kanya yung kasipagan mo. Opo. Pero sa Diyos po, kidding aside, kinakailangan po nating ipahayag araw-araw sa Kanya yung mga bagay na nagagawa po nating kamalian. Buksan po natin unang 1, chapter 1, verse 9. Unang 1, chapter 1, verse 9. Unang 1, chapter 1, verse 9. Sabi po dito, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung magkakasala po tayo pagkatapos ng ating kaligtasan, ano po yung mangyayari? Ano po yung mangyayari? Tingnan po natin yung Biblia. Meron pong halimbawa, Awit chapter 51 verse 12. Meron pong halimbawa dito ng isang Kristiyano na nagkasala sa kanyang Diyos Ama. Aklat po ng Awit chapter 51 verse 12. Awit 51 verse 12. Awit 51 verse 12. Sabi po dito,
ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Alam niyo po kung sino po yung sumulat po nito? Si Haring David. Ito po ay awit po ni Haring David. Naisulat po ito ni Haring David pagkatapos po siyang mahulog sa kasalanan. Anong kasalanan po? Una, pangangalo niya kay Batseba. Pangalawa, pagpatay kay Urias. Opo. Nakagawa po siya ng dalawang malaking kasalanan sa harapan po ng Panginoon. Pagkatapos niya po makagawa ng kasalanan, ano po yung nangyari sa kanya? Nawala po yung kagalakan ng kanyang kaligtasan. Sorry po. Nawala po yung kagalakan ng kanyang kaligtasan. Yung joy of salvation. Kaya ano po yung laman ng kanyang panalangin? Sabi niya, ano po yung laman ng panalangin niya? Sinabi ba niya sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo po ako ulit. Ganun po ba? Hindi po. Ang laman po ng kanyang panalangin ay ito. Sabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. At alalayan ako na may espiritong nagnanais. Kung tayo po ay magkakasala, pagkatapos ng ating kaligtasan, tiyak yung joy of salvation po natin ay mawawala. Yung kagalakan ng panahon na tayo po ay naligtas, mawawala po ito. Opo. Kasi po yung communication natin sa atin pong Diyos Ama ay napuputol. Yung normal na fellowship na meron tayo at ng Diyos, ito po ay nasisira. Opo. Kaya nga nanalangin po si David ng ganito. Sabi niya, restore to me thy joy of salvation. Ibalik mo sa akin yung fellowship, Panginoon. Yung kagalakan ng aking kaligtasan. Ito po yung pagsisisi pagkatapos ng kaligtasan. Magkaiba po ito sa pagsisisi bago ang ating kaligtasan. Sa tuwing magkakasala po tayo, kinakailangan po natin itong gawin. Hindi po para sa kaligtasan, kundi para maayos po natin yung ating pong fellowship sa Panginoon. Naunawaan po? Magkaiba po yung repentance bilang isang makasalanan at yung repentance bilang isang anak. Opo. Sa Biblia, sa ating pong panahon, meron pong ilang mga tao na matapos po nilang mapakinggan yung ebanghelyo, may ilan talagang naantig yung kanilang puso. Naunawaan nila na minahal talaga sila ni Jesucristo. Pero meron pa rin pong ilan, sa counseling po namin, meron pong ilan na ang isip nila, nagkakaroon sila ng maling pagkaunawa. Sinasabi nila, tinubos na pala yung lahat ng kasalanan. Tinubos na po o hindi pa? Bayad na o hindi pa? Bayad na. Kaya sabi nila, ibig sabihin, pwede na akong gumawa ng kasalanan. Pwede po o hindi? Kasi ligtas naman ako eh. Pinatawad naman na yung lahat ko ng kasalanan. Kaya sa tingin nyo, tama po ba ito? Tingnan po natin, Roma chapter 6 verse 1. Ito po yung kasalanan pagkatapos ng kaligtasan. Aklat po ng Roma chapter 6 verse 1. Roma chapter 6 verse 1. Aklat po ng Roma chapter 6 verse 1. Babasahin ko po, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Ano po yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, mas maraming kasalanan yung napatawad sa atin, mas magiging malaki yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Tama po? Meron po akong halimbawa. Para mas maunawaan po ninyo. Meron po dito si tao number 1 at tao number 2. Itong dalawang tao na ito, palautang. Palautang sila. Si number 1, ang utang niya, 1 million. 1M. Ayan. Ito naman, number 2, ang utang niya, 1K. Meron po silang mga utang. Ngayon, dahil po, sorry po, maliit masyado, 1K. Gawin nating 100.
Ngayon, itong dalawang tao po na ito, hindi po nila makayanang bayaran na yung utang nila. Kaya, ang ginawa nila, ano po ang ginawa nila? Nagtago sila. Opo. Tinaguan nila yung kinakautangan nila. Kaya yung utang nila tumagal na ng 5 taon. Ano po yung ginawa ng kinautangan nila? Sila po ay pinahanap. Pinapulis na. Nireklamo na sila sa barangay at sa NBI. Kaya ang nangyari po sa kanila, dahil po sa utang nila, 1 million at 100K, nakulong po sila pareho. Nakulong sila pareho. Opo, nakulong sila pareho. Kaya habang nakakulong po sila doon sa kulungan, mayroong isang hepe na mabait. Sabi ng hepe, nakita niya yung mga tao na ito, nagsisisi talaga sila. At hirap talaga sila sa buhay. Kaya ang ginawa po noong hepe na ito, binayaran niya yung mga utang nila. Bait ni hepe. Binayaran niya yung utang ng isa, 1 million. Binayaran niya rin yung utang ng isa, 100K. Ang tanong po, sino po sa dalawa, sino po yung magiging masaya sa kanila? Ha? Sino po yung magiging masaya? Yung 1 o yung 2? Ha? 1, 2. Pareho. Pareho po sila magiging masaya. Siyempre, 100K ba naman eh. Pareho po silang magiging masaya. Pero may tanong po ko ulit, sino yung higit na mas magiging masaya sa kanila? Si Hepe. Nabawasan nga si Hepe. Ito ang ngiti niya, siguro, ganyan lang. Ayan, layo. Yan. Pero ito, 1 million yung napatawad sa kanya, ano yung ngiti niya? Abot, tenga. Tama po, naunawaan niyo po. Ganon din po tayo bilang isang tao. Kung mas maraming kasalanan, kung mas kinikilala natin yung sarili natin na higit na mas makasalanan kaysa ibang tao, tapos naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos, gaano po kaya tayo magpapasalamat sa Panginoon? Yung mga tao na napatawad sa mas marami nilang kasalanan, sila po yung mga tao na lubos yung pagpapasalamat sa Panginoon. Kesa po doon sa napatawad ng 100,000 lang. Nasusundan po ninyo? Kaya kung naunawaan talaga nila yung biyaya ng Diyos sa kaligtasan, magagawa ba nilang isiping gumawa ng kasalanan pagkatapos ng kaligtasan? Sa katunayan, hindi po. Opo. Yung mga mag-iisip lang na pwede na silang magkasala pagkatapos ng kaligtasan, baka hindi pa talaga nila naunawaan yung tunay na kaligtasan. Isa pa po, Roma chapter 6, verse 2. Roma 6, verse 2. Buuhin na lang natin, 6, verse 1 at 2. Basahin po natin na sabay-sabay, 3, 2, 1. Opo. Sabi sa Tagalog, wag nawang mangyari. Pero sa English po, mas malinaw. Sabi sa English, for it is not possible. It is not possible. Hindi po pwede. Na yung isang taong nakaunawa na ng kaligtasan ng Panginoon ay magpapatuloy sa pagkakasala. Imposible po ito. Opo. Isa pa po, Roma chapter 6, verse 15. Basahin din po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Ano nga, magkakasala ba tayo dahil tayo wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya? Wag nawang mangyari. Sa pamagitan po ng dugo ni Jesus, wala na po tayo sa ilalim ng kautusan at ngayon nasa ilalim na po tayo ng biyaya ni Hesukristo. Pero hindi po ibig sabihin nito na malaya na tayo sa paggawa ng kasalanan. Siyempre po, bilang isang Kristiyano, tao lang tayo. Pwede pa rin po tayo makagawa ng pagkakamali. Pwede pa rin po tayo makagawa ng kasalanan. Pero yung kasalanan na ito, hindi na po ito magdadala sa atin sa impyerno. Opo. Kundi ang mangyayari po, yung fellowship natin sa Diyos Ama ay mawawala. At hindi po siya makikinig sa mga panalangin natin.
Kapag kayo isang Kristiyano po ay nagpapatuloy sa pagkakasala pagkatapos ng kaligtasan, ano po yung gagawin ng Diyos sa kanya? Ano po? Siya ay, didisiplinahin ng Panginoon. Hebreo chapter 12, verse 6 to 8. Aklat po ng Hebreo, chapter 12, verse 6 to 8. Aklat po ng Hebreo, chapter 12, verse 6 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Opo. Kung makakagawa po tayo ng kasalanan pagkatapos ng kaligtasan, ano pong gagawin ng Diyos sa atin? Tiyak, didisiplinahin niya po tayo. Kasi, mahal niya tayo. Opo. Mahal niya tayo. Sabi po dito, dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. Pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Sapagkat anong ang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Kung kayo'y hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat, kung gayon kayo mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Opo. Kung makakagawa po tayo ng kasalanan pagkatapos ng kaligtasan, tayo po ay didisiplinahin ng Diyos dahil mahal niya po tayo. Pero kahit nakakagawa tayo ng kasalanan, tapos walang disiplina na dumarating sa atin, magtaka po tayo at magtanong, anak ba talaga ako ng Diyos? Bakit kahit nakakagawa ako ng kasalanan, walang disiplina sa akin? Parang gumaganda pa lalo yung buhay ko. Kahit na wala akong respeto sa mas matanda sa akin, walang disiplinang dumarating sa akin. Kahit na yung puso ko mapagmalaki, walang disiplina sa akin. Siguro, favorite child ako ng Panginoon. Tama po ba ito? Mali po. Mali po. Yung Kristiyano na minamahal po ng Diyos, ito po ay kanyang dinidisiplina. Hebreo chapter 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Hindi po tayo iniligtas ng Diyos para maging malaya sa paggawa ng kasalanan. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para mag-enjoy sa kasalanan. Tignan po natin yung isang kwento sa Biblia. Aklat po ni Juan, chapter 8. Aklat po ni Juan, John chapter 8, verse 1 hanggang 5. John chapter 8, verse 1 hanggang 5. Sige po, pwede po pakibasa ng salitan, verse 1 ay brothers, verse 2 ay sisters, at sa dulo, sabay-sabay po. Okay po? Sige po, brothers po muna, 3, 2, 1. Salamat po. Dito po, meron pong isang babae na nahuli sa pangangalo niya. Nahuli siya sa pagkakasala. Kaya ang ginawa po ng mga tao, dinala siya sa harapan ni Jesucristo. Sa pamagitan po ng babae na ito, gusto pong subukin ng mga tao si Jesucristo. Sa verse 6,
ngunit ito'y kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya'y may maiparatang sila. Meron pong masamang balak yung mga relihiyosong tao. Gusto nila na mahanapan ng pagkakamali, mapulaan si Jesucristo. Kaya sa utos ni Moises, kung mahuli po sa pangangalunya yung isang tao, dapat po siyang batuhin hanggang mamatay. Pero kung sasabihin po ni Jesus na batuhin yung babae dahil nahuli siya sa pangangalunya, huhulihin naman siya ng mga sundalong Romano. Bakit? Kasi po sa batas ng Roma, bawal pumatay. Pero kung sasabihin naman niya na palayain yung babae, paparatangan naman siya ng mga tao na hindi sumusunod sa kautusan ni Moises. Opo. Kaya kahit na ano yung piliin ni Jesucristo sa dalawa, yung mga tao po ay may masasabi at mapupulaan sa kanya. Pero ano po yung ginawa ni Jesucristo? Siya po ay sumagot sa kanila ng may karunungan at katalinuhan. Tingnan po natin, verse 7. Habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya. Sinabi po ni Jesus, yung walang kasalanan sa inyo, yung unang bumato sa kanya. Kaya sino po yung unang bumato? Meron po? Meron po bang walang kasalanan na bumato sa kanya? Wala po. Yung mga tao po na nakatingin sa sarili nila, ang tingin sa sarili nila ay matuwid, ano po, gustong-gusto nilang batuhin na yung babae. Gustong-gusto nilang batuhin yung babae na nahuli nila sa pagkakamali. Pero ano po yung sinabi ni Jesucristo sa kanila? Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang bumato sa kanya. Kaya ano po yung nangyari? Natauhan sila. Oo nga, may kasalanan din pala ako. Kaya ang ginawa po nila, unti-unti sila ay umalis at lumayo sa kanya. Bakit po? Dahil silang lahat ay makasalanan din. Actually po, meron pong isang pwedeng bumato sa babaeng ito. Sino po? Si Jesucristo. Pero binato niya po ba yung babae? Hindi po. Nang mawala na po yung mga tao, tinanong po ni Jesus yung babae. Verse 10. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo? Verse 11. At sinabi niya, walang sino man Panginoon. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hinahatulan, umayo ka na at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Ano po yung sinabi ni Jesucristo sa babae? Hindi rin kita hinahatulan, umayo ka na, at mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Inako po ni Jesucristo yung lahat ng ating kasalanan. Noong panahon na tayo po ay mga makasalanan pa, minahal niya tayo. Yung mga maling bagay na ginawa natin, pinatawad niya sa pamagitan ng mga sugat niya. Yung kasalanan natin sa ating isipan, kasalanan natin sa ating puso, yung kasalanan ng mga nagagawa natin, lahat po ito ay pinatawad niya. Opo. Kaya pagkatapos niya po tayong iligtas, ano po yung sinabi niya sa atin? Umayo ka na, at mula ngayon huwag ka nang magkasala. Para hindi na po tayo muling magkasala, si Jesucristo po ay namatay doon sa krus. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 14 hanggang 15. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 14 hanggang 15. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 14 hanggang 15. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat. Kaya't ang lahat ay namatay. Siya'y namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Pagkatapos po ng ating kaligtasan, hindi na po tayo nabubuhay para sa atin pong sarili, kundi para kanino po?
Para kay Kristo. Opo. Para kay Kristo. Kaya, pagkatapos ng kaligtasan natin, nabubuhay po tayo para bigyan po ng papuri yung Panginoon. Nabubuhay po tayo para sa kaluwalhatian ng atin pong Panginoon. Sinabi po ng verse 15, siya'y namatay para sa lahat. Sino po itong lahat na ito? Ako. Tayo. Opo. Siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya po, brothers and sisters, para kanino po tayo nabubuhay? Para kanino po tayo nabubuhay? Sabi nga nung isang commercial, para kanino ka? Oh, alam na alam ah. Yun yata ang brand nyo ah. Para kanino ka bumabangon? Ano po yung motivation natin sa paggising natin sa bawat araw? Ano po yung purpose natin kung bakit gumigising tayo sa bawat araw? Para ba sa mga bagay na makalangit? O para sa mga bagay na pansarili po natin? Sabi po ng Biblia, siya'y namatay para sa atin. Siya ay namatay para sa akin. Para ako na nabubuhay, ay wag nang mabuhay para sa aking sarili. Kundi para kanino po? Para sa Kanya, na alang-alang sa akin ay namatay at muling nabuhay. Kaya po suriin po natin yung sarili natin, brothers and sisters. Pagkatapos po ng kaligtasan natin, naligtas tayo 1 taon na, 2 taon, 3 taon. Ano po yung purpose ng buhay po natin? Para saan po tayo nabubuhay? Para pa rin po ba sa bagay ng sanlibutan? O para po magbigay na ng sukli sa biyaya ng Diyos na ibinigay niya po sa atin? Awit 118 verse 17, ano po yung sabi niyo? Nasaan yun? Ito po. I shall not die but live and declare the works of the Lord. Sa Tagalog, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Kaya isinasalaysay po ba natin yung gawa ng Panginoon? Nabubuhay po tayo para yung gawa po ng Panginoon. Yung gawa ng Panginoon para sa kaligtasan ay ipangaral po natin. Isa pa po, sa kanang bahagi. Ano pa yung sabi? What shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Sa Tagalog, mas madaling maunawaan, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Bakit kinakailangan po natin magsukli sa Panginoon? Kasi meron po tayong malaking bagay na natanggap sa Kanya. Yung bagay na pwede po nating magawa gamit yung buhay natin. Yung mga bagay na pwede po nating magawa gamit yung katawan natin, ito po ay maliit na bagay lang kumpara po doon sa kaligtasan na ibinigay niya po sa atin. Verse 13, aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Ano raw po yung pwede nating isukli sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa atin? Sabi po ng verse 13, aking itataas ang saro ng kaligtasan. Opo. Ibabahagi ko rin yung kaligtasan sa iba. Para magawa po nating makapagsukli sa dakilang biyaya na ipinagkaloob po sa atin ng Diyos, ano po yung gagawin natin? Ipangaral yung Ebanghelyo. Mag-evangelize. Para magawa po natin makapagsukli sa biyaya ng Diyos, itaas po natin yung saro ng kaligtasan. Kaya po, brothers and sisters, marami pong kaluluwa yung hindi pa naliligtas. Sa paligid po natin yung mga tao, nagdurusa sila. Nakaraan, meron pong isang insidente na hindi inaasahang mangyari. Yung isang ligaw na kaluluwa,
hindi nagkaroon ng chance para mabahagian ng Ebanghelyo. Kaya humingi po ako ng tawad sa Panginoon. Ako, Panginoon, nagkulang po ako. Kung naging mas masipag sana ako, baka nabahagian ko siya ng Ebanghelyo. Kaya sa pamagitan po nyon, nagising po ako. Naisip ko, nasa kalagitnaan pala ako ng digmaan. Anytime yung mga taong nasa paligid ko, pwede silang mapunta ng impyerno. Kaya kung hindi ako kikilos, ano yung mangyayari sa kanila? Mapapahamak ko sila. Kaya naalala ko po yung mga mahal ko sa buhay. Kaya nasa panahon po tayo kung saan nasa gitna tayo ng digmaan. Ito po yung panahon para hindi po natin isipin yung pansarili nating kagustuhan. Yung pansariling pakinabang. Kundi ito po yung panahon para maligtas yung mga mahal natin sa buhay. Ito po yung panahon para ma-evangelize natin yung mga taong nasa paligid po natin. Kung hindi po dahil sa isang ligaw na kaluluwa, wala pong Philippine Life Word Mission. Kung hindi po dahil sa isang naliligaw na kaluluwa, wala pong Castillejos Church. Wala po tayong ibang layunin, kundi yung kaligtasan po ng mga ligaw na kaluluwa. Wala po tayo sa church para magkaroon ng sariling papuri. Wala tayo sa loob ng church para magkaroon ng sarili nating comfort. Nasa church po tayo para po saan? Para magsakripisyo at magpagal para sa mga nawawalang kaluluwa. Kung hindi lang po dahil sa mga kaluluwang naliligaw, hindi na po natin kinakailangan gumastos ng malaki. Hindi na po natin kinakailangan magpagal. Hindi na natin kinakailangan magpagod. Hindi na natin kinakailangan magpuyat. Pero dahil marami pong mga kaluluwa na naliligaw, kinakailangan po natin magpagod. Kinakailangan natin magpagal. Kinakailangan natin magtiis. Hindi po komportable yung lahat ng bagay. Opo. Hindi po maayos at komportable yung lahat ng bagay. Pero alang-alang po sa mga ligaw na kaluluwa, ginagawa at tinitiis po natin yung lahat ng bagay. Yung mga bagay na ito, nakita ko po nung summer retreat. Bagamat mahirap po yung sitwasyon, maraming kakulangan, maraming mga bagay na discomfort. Pero kapag tinitignan ko yung mga brothers and sisters, masaya po silang naglilingkod sa Panginoon. Kaya naisip ko, yung mga dinadanas ko, yung mga problema during summer retreat, maliit na bagay lang ito para sa kaligtasang ibinigay ng Diyos. Hindi po madali yung lahat, brothers and sisters, pero dahil sa kaluluwa. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa tuwing makikita ko po kayo, ang saya ninyo na naglilingkod sa Panginoon. Kaya na-encourage po ako. Bagamat yung iba puyat na, pagod, pero nakangiti pa rin. Kaya naisip ko, kung hindi lang para sa mga kaluluwa, itong kapatid na to, wala sana siya dito eh. Kaya ni-remind ko ulit yung sarili ko. Ano yung ginagawa ko para sa Panginoon?
Ano yung ginagawa ko para sa kaligtasan ng mga naliligaw na kaluluwa? Sorry po. Kaya po, brothers and sisters, meron pa pong batch 3 ng summer retreat. Gawin po natin yung best natin para po dito. Hindi po natin mape-perfect lahat ng bagay. Pero kung gagawin po natin yung best natin para sa Panginoon, alam ko po, nakikita na po ito ng Panginoon. Kung mahina yung katawan natin, gawin lang natin yung best natin para sa Panginoon. Kahit po hindi po makita ng mga brothers and sisters yung hirap ninyo, yung sakripisyo ninyo, yung pagpupuyat ninyo, yung pagtsatsaga ninyo, okay lang po. Kasi po yung Diyos na nakakita ng mga lihim na bagay, siya po yung magbibigay sa atin ng gantimpala. Huling verse, Mateo chapter 6 verse 4, tingnan po natin. Lahat po ni Mateo chapter 6 verse 4. Sa may bandang gitna po, tignan po natin, bandang gitna. Basahin po natin mula po doon sa at ang iyong. Sige po, basahin natin ang sabay-sabay, 3, 2, 1. At ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Kaya po, brothers and sisters, meron pa po tayong isang batch. I-grab po natin yung chance na to para magsakripisyo at magpagal para po sa gawain ng Ebanghelyo. Kung hindi po magiging komportable lahat, okay lang po. Kung hindi man natin magawa lahat, okay lang po. Basta ginawa po natin yung lahat ng ating makakaya. Kahit hindi po perfect yung lahat, kung ginawa niyo po yung lahat ng makakaya ninyo, perfect po yun sa paningin ng Panginoon. Kaya, yung pagpapagal at sakripisyo natin sa ating summer retreat, mas pag-igihin pa po natin. Doblehin pa po natin. Marami pa pong kaluluwa yung naliligaw. Kaya sabi po ng ating last verse, yung ama, yung ating ama, na nakakakita ng mga lihim na bagay, siya po yung magbibigay ng gantimpala sa atin. Kung hindi po ito makita ng mga brothers and sisters, okay lang. Kung hindi po makita ni evangelist, okay lang. Kung hindi makita ng mga leaders, okay lang. Kung hindi makita na katabi ninyo, okay lang. Bakit? Lahat po ng mga bagay na ginagawa natin sa summer retreat, ginagawa po natin ito para po sa Panginoon. Para po sa mga ligaw na kaluluwa. Kaya sana, summer retreat batch 3, gawin po ulit natin yung lahat ng mga kaya natin. Alang-alang po sa Diyos at sa mga ligaw na kaluluwa. Tayo pong lahat tayo muko at manalangin. Let us pray. Banal at mabagi naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Panginoon, nagpapasalamat po kami. Una at higit sa lahat, sa dakilang kaligtasan ay pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, kami po ay mga makasalanan at karapat-dapat na mapunta ng impyerno. Pero Panginoon, minahal niyo po kami. Noong kami po ay mga makasalanan, minahal niyo kami at pinatawad sa lahat ng aming makasalanan. Kaya ngayon, Panginoon, meron po kaming katiyakan na kami po ay patungo na po ng langit. Sa pamagitan ng sakripisyo at dugo ni Jesucristo na dumanak doon sa krus. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan, patuloy niyo po kaming gabayan sa mga kahinaan namin para magawa pa po naming pag-igihin yung paglilingkod namin sa inyo. Panginoon, marami pa po mga ligaw na kaluluwa sa paligid po namin yung nagtutungo sa kapahamakan. Kaya sana po, Panginoon, gabayan niyo po kami, dalhin niyo po kami sa kanila para magawa rin po namin silang i-guide patungo po sa dakilang kaligtasan. Tulungan niyo po yung Castilleos Church, Panginoon, para magawa po namin makapag-evangelize bilang isang katawan, bilang isang pamilya,
upang magawa po namin yung evangelism, yung Summer Retreat Batch 3, nang ayon po sa inyo pong kalooban. Punan at tulungan niyo po yung aming mga kahinaan at kakulangan, Panginoon. Wala po kaming kayang gawin kung wala po yung tulong at gabay po ninyo, kaya pakiusap, Panginoon, kayo po nawa yung gumabay sa amin. Ito po yung aming dalangin na may lubos na pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na sa amin ni nagmamahal. Amen. Maraming salamat po.